Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Cheerless Angel. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Hapon sa isang maingay at mataong palengke ng bayan. Abala ang dalagang si Sonia sa pagbibilang ng kanyang mga kinita ngayong araw mula sa pagtitinda ng mga gulay, prutas at iba pa. Kumusta yung kinita mo, Sonia? Kontento ka naman ba sa pagiging malandi mo para makakuha at mang-agaw ng customer, ha? Sarkastikong komento ng dalagang si Irish na siyang tindera din sa katabing pwesto. Taas ang kilay na nilingon nito ni Sonia. Pwede ba, Irish? Tantanan mo nga ako. Hindi ko kasalanan na mas gustong bumili ng mga customer sa akin kesa sa'yo, no? Tumalim ang mga mata ni Irish. Tila hindi nagustuhan ang narinig. Simpleng tindera man kasi sa palengke si Sonia, hindi maitatanggi na hinahangaan ito ng marami. Ang kanyang mukha kasi ay kasing kinis ng porselana, may kurbang katawan, may magandang pares sa mga mata, at may mahabang animoy plantsadong buhok. Ngunit sa kabila ng kanyang angking ganda, may taglay din siyang tapang at mabuting puso. Huwag ka nga feeling inosente, Sonia. Hindi mo nalang aminin na nilalandi mo yung mga mamimili, kaya sa'yo sila bumibili. Matuto ka naman lumaban ng patas. Alam mo, Irish, sa patuloy mong pang-aaway sa akin, unti na lang iisipin ko, matindi yung inggit mo sa akin eh. Sikmat ni Sonia. At bakit naman ako maiinggit sa'yo, Aber? Samantalang mas maganda ako sa'yo, kaya huwag ka magmalaki dyan. Napailing-iling na lang si Sonia at hindi na pinatulan pang pagiging immature ng dalaga. Hindi na rin kasi bago sa kanyang pagsasagutan at bangayan nilang dalawa ni Irish dahil para bang palagi siyang buntot nito kahit wala naman siyang ginagawang masama. Itutuloy na sana ni Sonia ang pagbibilang ng pera nang mapansin niyang batang lalaking pulubi na nasa harapan ng kanyang pwesto, na nakatitig sa mga prutas na tinda niya. Kagad siyang nakaramdam ng pagkahabag. Kung kaya't walang ano-ano'y, kumuha siya ng ilang pirasong prutas at inabot yon sa bata. "O bata, sa'yo na to." "Pero wala po akong perang pambayad." Ani ng bata sa malungkot na boses. "Hindi mo kailangang magbayad. Bigay ko na to sa'yo. Sige na, kunin mo na." Nagningning naman ang mga mata ng bata. "Talaga po? Maraming salamat po." Tuwang-tuwa na tumakbo ang bata bitbit ang mga prutas na ibinigay ng dalaga. Napangiti naman si Sonia. Simpleng bagay man para sa iba, ngunit para sa kanya ay malaking bagay at labis na ikinasasaya ng kanyang puso ang pagtulong sa ibang tao. Ipinagpatuloy na niya muli ang pagbibilang ng kanyang mga kinita. Nang ilang sandali pa ay biglang may lalaking boses ang siyang umagaw sa kanyang atensyon. "Miss, pwede ba kitang yayain ng kasal?" Unti-unting napatingin si Sonia sa pinanggalingan ng boses na iyon. Isang lalaking basurero, marungis at may bitbit na sako sa likuran nito. Siya si Ulysses. Madalas itong dumadaan sa palengke para pagmasdan ang dalagang tindera. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, otomatik na kumunot ang noo ni Sonia. Nababaliw na yatang isang to. Naiiling na bulong ni Sonia at ibinalik ang atensyon sa pagbibilang. "Miss, pansinin mo naman ako. Pwede ba kitang ngayain ng pakasalan?" Pangungulit na lalaki. Humugot ng malalim na buntong hininga ang dalaga bago bumaling sa basurero. "Alam mo, hanggat maaari ayoko magsungit eh. Pero pwede ba lumayas ka dito sa tindahan ko? Wala akong panahon para sa kahibangan mo. At gusto ko lang sabihin na, sagradong pagpapakasal at hindi pwedeng basta-basta ka nalang magaya ng babaeng gusto mong pakasalan, no? At tingin ko, hindi kasal yung kailangan mo, kundi therapy." Gumusot ang mukha ng basurero at bahagyang napayuko. Pagkatapos ay unti-unti na rin itong naglakad palayo. Bahagya naman nakaramdam ng pagka-guilty si Sonia dahil sa pagiging rude niya. Subalit ayaw niya kasi na pinagtitripan siya at para sa kanya, baka nababaliw lamang ang lalaki. Matapos isara ni Sonia ang kanyang pwesto,
ay agad din siyang umalis. Ngunit bahagyang bumagal ang kanyang paglalakad nang mapansin niya sa hindi kalayuan na may 3 lalaki ang tila pinagtutulungan ng isang basurero. Naniningkit ang mga matang pinagmasdan ni Sonia ang lalaki at dagli siyang napamulagat nang makilala niya na ang lalaking ginugulpe ay ang basurerong pinagtripan siya kanina nang ayain siya nito ng kasal. Unang hiya naman tong mga to. Wala nang laban sa kanila yung tao pinagtutulungan pa. Bulong ni Sonia sa kanyang sarili. Hoy! Mga siraulo ba kayo ha? Tigilan niyo nga siya. Bakit niyo pinagtutulungan yung tao wala nga kalaban-laban sa inyo? Matapang na pagsugot niya sa mga kalalakihan. Walang takot na nilapitan ng dalaga ang lalaki at inalalayan itong makatayo. Mga gangster ba kayo, mga adik? Singal pa ni Sonia sa 3 lalaki. Miss, bakit ka ba nangingialam? Kilala mo ba yung basurerong yan ha? Asik na isang lalaking siyang tila leader sa 3. Nobyo mo ba yan para ipagtanggol mo? Ang isa namang lalaki ang nagsalita. Namilog ang mga mata ni Sonia at mabilis na umiling-iling. Anong nobyong pinagsasasabi mo? Hindi ko siya nobyo. Masama na bang maging good Samaritan ha? Ang gusto niyong gawin ko, tumunga nga o baliwalay niyo nangyayari habang nakikita ko kung paano niyo gulpihin itong lalaki. Pasalamat kami at babae ka. Dahil kung hindi, nagulpi ka na rin namin katulad ng dugyot at mabahong basurerong yan. Seryosong sabi ng leader na nagsindi pa muna ng sigarilyo sa bibig. Tara na nga, umalis na tayo. Aya nito sa mga kasama. Ayan, tama yan, umalis kayo mga adik. Singhal pa ni Sonia, saka binalingan ng tingin ang kahabag-habag na basurero. O ikaw, ayos ka lang ba? Lumamlam ang mga mata ng lalaki at bahagyang napangiti. Hindi ito sumagot gawa ng nakatitig lamang ito sa dalaga. Hoy, tinatanong kita kung ayos ka lang ba? Pag-uulit na tanong pa ni Sonia na may bahid ng pagtataka ang mukha dahil sa pagtitig sa kanya nito. Salamat sa pagligtas sa akin. Tura ng lalaki. Ang mga mata nito ay tila kumikinang dulot ng labis na kasiyahan. Wala yon. Alangan namang magkunwari kung wala nakita at pabayaan kang pagtulungan ng mga adik na yon. Maya-maya pa, naningkit ang mga mata ni Sonia nang mapansin niyang dumurugo ang gilid ng labi ng lalaki. Ay naku, may sugat ka. Teka sandali ha, may alkohol at bandage ako dito sa bag ko. Hinalungkat ang dalagang kanyang bag at kinuhang alkohol, bulak at band-aid. Pagkatapos ay inaya ang lalaki na maupo sa gilid ng kalsada para gamutin ang sugat ito. Gamit ang bulak ay dinampian niya ng alkohol ang maliit na sugat, saka nilagyan ng band-aid. O ayan, okay na. Ay, mabuti na lang talaga't lagi akong ready. Salamat ulit ah. Teka nga, ano ba nangyarit pinagtulungan ka ng mga yon? At saka bakit hindi ka malaman lumaban? Hindi ko rin alam eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Mukhang napili nila akong gulpihin dahil sa itsura ko. Dahil isa lamang akong hamak ng basurero. Kaya mababa ang tingin nila sa akin. Wala rin naman akong laban kung sakali eh. Kasi isa lang akong mababang uri ng tao. Mahina at malungkot ang tono ng boses na paliwanag ng binata. May kung anong lungkot naman ang gumuhit sa mga mata ni Sonia sa narinig at puno ng habag niyang tinitigan ng lalaki. Huwag mo sabihin yan. Isa pa, hindi sapat at valid na rason yung pagiging ganyan mo para saktan at maliting ka ng ibang tao. Tao ka rin naman. Lahat tayo pantay-pantay. Ano pa man yung estado natin sa buhay. Kaya next time lumaban ka kapag may nanakit ulit sa'yo. Mukha ka namang matipuno, tingin ko kaya mo naman ang lumaban eh. Huwag mo malitin yung sarili mo. Unti-unting sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi na lalaki sa sinabi sa kanya ng dalaga. Ikaw ang bait-bait mo na sa akin. Parang kanina lang sinusupladahan mo ko. Aminin mo, may gusto ko na rin sa akin Pabirong hirit ng lalaki. Anong pinagsasasabi mo? Anong gusto? Hoy lalaki, hindi porke tinulungan kita sa mga adik na yun gusto na kita. Huwag kang assuming. Kunot ang noong singhal ng dalaga. O ayan, nagsusungit ka na naman. Anong ina-expect mo? Matuwa ako. Masyado kang filingero. Diyan ka na nga. Ana si Sonia tumayo, saka nagmarcha ng mabilis paalis. Ako nga pala si Ulysses. Pahabol na sigaw ng binata habang malawak pa rin ang ngiti sa mukha. Ibang klase.
Masyadong feeling naging mabuting tao lang naman ako. Talaga nga sigurong baliw ng taong yun. Bulong pa ng dalaga sa hangin. Pagkatapos ng encounter niya sa lalaki, ay dumiretso siya sa grocery store para mamili ng mga pagkain at nagtungo sa ilalim ng tulay kung saan namamalagi ang ilang mga taong hindi pinalad sa buhay. Mga walang tirahan, walang makain at walang maayos na buhay. Tipid na napangiti si Sonia habang pinagmamasdan ng mga ito. Medyo nabibigatan at nahihirapan man sa mga dala niyang plastic bag, sinikap niya pa rin yung buhatin at nagsimulang mamahagi ng pagkain sa mga naroroon. Kumusta po kayo? Masiglang pagkumusta niya sa mga ito. Maayos naman kami, iha. Maraming salamat at patuloy ka pa rin bumabalik dito para hatiran kami ng pagkain. Napakabait mong bata. Naway pagpalain ka pa ng may kapal. Ani ng matandang babae. Wala pong anuman. Yan lang po yung tulong na magagawa ko para sa inyo eh. Ayaw niyo po ba talagang ilipat ko kayo sa mas maayos sa tirahan? Iha, sobra kaming nagpapasalamat sa iyo. Pero hindi namin kayang umalis dito dahil hindi namin kayang iwan ang mga kasamahan namin na itinuring na rin naming pamilya. Isa pa, masyado nang nakakahiya at abala para sa iyo kung sakaling tutulungan mo pa kami. Mahinahong pagtanggi pa ng matanda. Iginala ni Sonia ang paningin sa paligid kung saan ang mga bata ay masayang nilalantakan ng mga pagkaing dinala niya. Habang ang ilang ina ay pinapakain ng kanilang mga anak na maliliit, may kung anong kumurot sa puso niya. Noon pa man ay wala siyang ibang hangad kundi ang tumulong. Ngunit sa ngayon, wala pa siyang masyadong magawa upang matulungan ang mga ito. Bagay na labis niyang ikinalulungkot. Huwag po kayong mag-aalala. Kapag kaya ko na pong tulungan kayong lahat, gagawin ko po para may alis po kayo sa ganitong sitwasyon at magkaroon din kayo ng pagkakataon na mamuhay na maginhawa katulad ng iba. Ani Sonia at niyakap ang matanda, pati na rin ang batang lumapit sa kanila. Nang mga sandaling yon, lingid sa kaalaman ng dalaga na may nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan. Si Ulysses, napalihim pala siyang sinundan at ang mga bata ng binata ay mas lalong napuno ng paghanga para sa babae. Makalipas ang ilang sandali ay umuwi na rin si Sonia. At ngayon ay nakatayo na siya sa tapat ng isang malaking bakal na gate. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Tila ang atmosfera sa paligid niya ay biglang bumigat. Kaya namang mabigat din ang mga hakbang na pumasok siya at diretsyong nagtungo sa kanyang silid. Hanggang kailan mo ba gagawin to, Sonia? Natigilan ng dalaga nang maabutan niyang kanyang ina na nasa kwarto niya. Waring kanina pa siya nito hinihintay. Sonia, anak. Hindi ko alam kung anong laman ang isip mo. Pero hindi mo ba naisip na sobra na itong ginagawa mong pagre-rebelde sa amin ng daddy mo? Mami, hindi po ako nagre-rebelde. Talaga? Eh ano itong ginagawa mo? Masama po bang gustuhin kong magtrabaho at mamuhay ng simple para makatagpo ako ng taong tunay na magmamahal sa akin, ma'am? Anak, kung gusto mo ng trabaho, pwede kang pumasok sa kumpanya. Total ikaw din naman ang magmamana noon. Pwede ka rin namang mamuhay ng simple nang hindi nagiging pipitsuging tindera sa palengke. Huwag niyo pong maliitin ang ginagawa ko. Pagputol ni Sonia sa kanyang ina. Marangal po yung trabaho ko. Palibhasa, hindi niyo maintindihan kasi hindi niyo naman nararanasan kung ano yung hirap na ginagawa ng mga ordinaryong tao para lang kumita ng pera at mag-survive sa araw-araw. Napabuntong hininga na lang si Mrs. Gomez. Ay, sige na, magbihis ka na at bumaba. Kanina ka pa namin hinihintay ng daddy mo para sabay-sabay tayo mag-dinner. Iyon ang huling mga sinabi ni Mrs. Gomez at nilisan na nito ang kwarto ng anak. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Sonia. Sa ilang araw niyang pagiging tindera sa palengke, halos wala ring araw na hindi nila pinagtatalunan iyon ng kanyang mga magulang. Kaya kung minsan ay hinahayaan na lamang niya mga ito, lalo pat kahit anong paliwanag ang gawin niya, waring hindi pa rin siya maintindihan ng kanyang mga magulang. Pag-uway nagsimula na ring magayos ang sarili at magbihis si Sonia, saka nagtungo sa dining kung saan pareho ng hindi maipinta ang mukha ng kanyang mommy at daddy. Sonia, kailan ko ba balak itigil ang ginagawa mo? Bakit mo ba pinapahirapan pang sarili mo? Samantalang kaya naman naming i-provide sa iyong lahat. Bungad ng ama ni Sonia. Really, Dad?
Bakit ba hindi niyo ako magawang suportahan sa ginagawa ko? Dahil ba sa pagtutol ko sa kasal na kayo lang yung may gusto? Anak, it's for your own sake. Uni ka ihat, nag-iisang anak ka namin ng daddy mo. We just want the best for you. That's why mas magiging panatag kami kung may kakasal ka sa tagapagmana ng De La Vega dahil parehas kayo ng katayuan sa buhay. Sabat ni Mrs. Gomez sa anak. And that is exactly the reason kung bakit ayoko magpakasal sa tagapagmana ng De La Vega. Kasi hindi ko alam kung magiging maayos ang pagsasama namin kung sakali. Mommy, sa mundong ginagalawan natin, kabisado ko bawat kilos at iniisip ng mga tao. Karamihan peke, puno ng pagpapanggap. Ginagamit ang isa't isa para sa mga sariling kapakanan dahil hindi magawang makontento. At ayoko nun. Ang hangad ko ay yung simpleng buhay kasama yung taong alam kong mamahalin ako ng buo. Hindi dahil sa isa kong Gomez na successful pagdating sa business. Hindi dahil sa koneksyon o yaman na meron ako. Kundi sa kung sino ako bilang tao. At sana naiintindihan niyo yon. Nagsimulang mangilid ang mga luha ni Sonia dahil sa sama ng loob na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin nila ang bagay na iyon ng kanyang pamilya. Umalis siya sa dining at umakyat sa kanyang kwarto. Doon hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Bakit bang hirap para sa kanila na intindihin at suportahan ako? Lumuluha at puno ng sama ng loob na bulalas ng dalaga nang magmukmok siya sa kama. Ilan sandali pa ay sumagi sa isip niya mga pulubes sa ilalim ng tulay na gusto niyang tulungan. Subalit hindi niya magawa dahil hindi niya magagamit ang koneksyon at pera niya gawa ng ipina-freeze ng kanyang mga magulang ang kanyang mga cards. Kinabukasan, masaya si Sonia na nagtungo sa palengke upang magtinda. Ilan linggo pa lamang niya itong ginagawa ngunit napakasaya ng puso niya dahil nagagawa niyang mamuhay ng malayo sa mundo ng kanyang pamilya. Hello, Sonia. Utal na bati ng basurerong si Ulysses. May buhat-buhat pa rin itong sako sa kanyang likuran. Here comes your dirty boy, Sonia. Alam mo bakit hindi ka nalang pumayag na magpakasal sa kanya? Mukha naman kayong bagay eh. Nanunuyang sabi ni Irish sa dalaga para bang hindi nakukumpletong araw nito kapag hindi pinapakailaman ang buhay ni Sonia. Tinapunan ni Sonia ng tingin si Irish at pinandilatan niya lamang ito ng mga mata bago bumaling sa lalaki. Ano bang kailangan mo, Ulysses? Kung pagtitripan mo na naman ako tungkol sa kasal-kasal na yan, please lang, itigil mo na yung kalokohan mo. Teka, natandaan mo yung pangalan ko? Hindi makapaniwalang usal ni Ulysses kung saan gumuhit ang kinang sa kanyang mga mata. Tumaas ang kilay ng dalaga na para bang big deal para sa lalaki na natandaan niya ang pangalan nito. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Matanda na kaya hindi ko magagawang matandaan yung pangalan mo? Nahihiyang napangiti na lang si Ulysses at napakamot sa kanyang batok. Bakit ba suplada mo sa akin? Parang kagabi lang ang bite-bite mo. Kagabi? Teka, anong ginawa niyo kagabi ha? Biglang sabad ni Irish na siyang nakikinig lang pala at puno ng pag-uusisa. Oh my gosh! Sonia, hindi ko akalain na kaya mo talagang pumatol sa basurerong yan. Pero hindi na ako nagtataka. Halata namang kasing ikaw yung tipong babaeng para sa lahat. Dagdag pa ni Irish na pinagdiinan pang mga huling salitang binanggit. Manahimik ka nga, Irish. Kung ano-ano na lang yung iniimbento mong kwento eh. Mag-focus ka na lang dyan sa mga paninda mo kesa yung pakilaman ng buhay ko. Napaghahalataan kang inggit eh. Kaagad na laban ni Sonia, dahilan kaya nang gigigil na natameme si Irish. Sonia. Pagkuha ni Ulysses sa atensyon ng dalaga, pagkatapos ay dahan-dahan itong may kinuha sa bulsa ng luma nitong suot na pants. Ito tsokolate. Binili ko to para sa'yo. Galing to sa pagbabasura ko, kaya sana tanggapin mo. Sandaling tinitigan ni Sonia ang tsokolateng inaabot sa kanya. May agam-agaman, maayos niya pa rin yung tinanggap. Salamat, pero hindi ka na sana nag-abala pa. Imbes na binili mo ako ng tsokolate, pinangkain mo na lang sana. Sinserong tugon ng babae. Gusto ko kasing patunayan sa'yo na seryoso kung gusto kitang pakasalan. Siguro iniisip mong baliw ako at hindi kita pipilitin na maniwala. Patutunayan ko na lang sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Seryosong saad ni Ulysses. Bahala ka. Tanging naiusal na lang ng dalaga.
Baka sa mukha na hindi ito interesado sa mga itinura ng lalaki. Magmula ng araw na yon, walang araw na hindi nagpakita si Ulysses kay Sonia at laging may dalang tsokolate, bulaklak at kung ano-ano pa. Ayaw na ba ni Sonia na maging rude at ayaw niyang masayang ang effort ng lalaki, kung kaya tinatanggap na lamang niya lahat ng ibinibigay ng lalaki sa kanya. Hanggang isang araw. Oh, Sonia, nandiyan na naman yung maliligaw mong basurero. Umikot ang mga mata ni Irish nang matanaw si Ulysses na patungo na naman sa pwesto ni Sonia. Hi, Sonia! Malawak ang ngiting bati ng lalaki. Pwede ba, kung magliligawan kayo, huwag dito? Nakakasuya eh. Sonia, pagsabihan mo nga yung manliligaw mo ha. Kaya siguro minamalas sa mga paninda ko eh. Maarte at masungit na demand pa ni Irish. Irish, wag mong isisi ang kamalasan mo sa ibang tao. Irit ang ganti ni Sonia, ngunit tinarayan lamang siya nito. Sonia, may bibigay sana ako sa'yo. Ani Ulysses at excited na nilabas mula sa bulsa ang isang maliit na bags. Ano na naman ba yan? Hindi ka ba nagsasawang magbigay sa akin ng bulaklak, tsokolate at kung ano-ano pa? Pagsusuplada ni Sonia, subalit agad din siyang natigilan nang unti-unti niyang masilayan ng husto ang maliit na puting box na hawak na lalaki. Huwag mo sabihin, sing-sing yan. Ngumiti si Ulysses at inabot ang maliit na kahon. Buksan mo na lang para makita mo. Kinuha ni Sonia ang maliit na kahon at inihanda ang sarili. Umaasa siyang sing-sing ang laman niyon at handa na siyang ibalik din yon agad sa lalaki. Ngunit nang mabuksan niya ang box, hindi sing-sing ang nakita niya, kundi isang kwintas. At isang tingin pa lang niya, batid niya na agad na mamahalin ang kwintas na yon. Teka, saan mo nakuha to? Siguro, ninakaw mo to no? Akusa niya sa lalaki. Ayaw man niyang mag-judge, ngunit nakapagtataka na magagawang makabili ng lalaki ng ganoong mamahaling kwintas, gayong basurero lamang ito. Hindi no, siyempre binili ko yan. Bakit naman ako magnanakaw? At bakit kita bibigyan ng galing sa nakaw? Agad na depensa ni Ulysses. Kung ganun, paano mo nabili to? Pag-iinteroga pa ng dalaga habang pinapakita sa lalaki ang kwintas na nasa loob pa rin ng box. Di na mahalaga kung paano ko nabili ang kwintas na yan. Ang mahalaga, bigay ko yan sa'yo. Kaya sana, tanggapin mo. Biglang inilapag ni Sonia ang maliit na box sa ibabaw ng mga prutas. Hindi ko matatanggap yan. Lalo na't hindi ako sigurado kung saan galing yan. Kung totoo man na binili mo talaga yan sa malinis na paraan, hindi ko pa rin tatanggapin. Dahil ayokong umasa ka sa wala. Diyos ko naman ang ingay. Alam mo ikaw, Sonia, sobrang arte mo rin para sa isang mumurahan at peking kwintas seno. Mahirap ka lang din naman. Ines na bulalas ni Irish. Ngunit hindi yun pinansin ni Sonia. Sa halip ay nag-focus na lamang siya sa pagtatawag ng mga customer upang makabenta. Sandali, Sonia. Maniwala ka naman sa akin. Nabili ko to sa sarili kong pera at sa maayos sa paraan. Para sa'yo talaga yung kwintas na yan, kaya tanggapin mo na. Pakiusap pa ni Ulysses, ngunit nagmistulang bingi ang mga tenga ng dalaga nang hindi siya nito pansinin. Pogi, ano bibilin mo? Dito ka bumili sa mga prutas at gulay ko. Lahat to sariwa at murang-mura. Hindi katulad ng iba dyan. Pangaakit ni Irish sa lalaking customer na palapit sa pwesto nila. Ngunit agad ding bumusangot ang kanya mukha nang magtungo sa pwesto ni Sonia lalaki. Hi miss, sariwa ba yung mga tinda mong prutas? May ngiting tanong na lalaking habang nakatitig ng malagkit sa dalaga. Nako sir, oo naman. Huwag ka maniwala sa sinasabi ng iba dyan dahil paninira lang yan kaya nilang gawin yan. Sariwa lahat ng paninda ko. Hindi katulad sa iba dyan. Nabubulok na katulad sa bulok nilang ugali. Sagot ni Sonia na may malawak ng ngiti at waring may pinapasaringan. Kumuyom naman ang mga kamay ni Irish habang matalim ang tingin kay Sonia sapagkat batid niyang siyang pinaparinggan nito. Mahinang natawa ang lalaking customer. Don't worry, naniniwala naman ako sa'yo. Nakikita ko ngang fresh at magaganda yung mga paninda mo, katulad ng tindera. Nagsalubong ang mga kilay ni Ulysses na nooy nanonood lang sa interaction ng dalaga at ng customer. Lalo din itong napabusangot nang makita niya kung paano ngumiti si Sonia sa lalaki, habang sobrang suplada naman ito sa kanya. Kaya naman sa huli,
Malungkot niyang kinuha ang maliit na box na naglalaman ng kwintas at nilisan ng lugar na yon habang mabigat ang kalooban. Napansin ni Sonia ang pag-alis si Ulysses at hindi niya itatanggi, bahagya rin siyang nakonsensya sa nagawa niya dito. Maayos ngang binentahan ni Sonia ang customer na lalaki hanggang sa umalis ito. Sinubukan pang ang hingi ng number niya ngunit hindi niya yon binigay. Sobra ka na talagang malanding babae ka. Inagawa mo na nga ako ng customer. Pinaringgit at siniraan mo pa talaga akong paninda ko. Galit na asik ni Irish. Hindi ko kasalanan na sa akin gustong bumili ng customer. Isa pa, ikaw tong unang nanira sa paninda ko. Kaya ginantihan lang kita. Huwag kang pa-victim dyan. Untag naman ni Sonia. Ako pa talaga yung pa-victim. Napakayabang mo. Feeling mo ganda-ganda mo hindi naman. Enjoy na enjoy ka pang manlandi ng customer. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas. Gigil na singhal pa ni Irish, sabay dampot ang puting itlog at binato yun kay Sonia. Laking gulat naman ni Sonia at napaaray sa impact ng itlog na tumama sa noo niya. Ayan, dapat lang yan sa'yo. Masyado ka kasing mayabang at mapagmataas. Aray! Sigaw ni Irish at napahawak sa kanyang buhok nang biglang may humila doon. Sino sumabunot sa akin ha? Ako, bakit? Sagot ng isang babaeng madumi. Punit-punit ang damit at magulong buhok. Walang hiya kang baluka. Anong karapatan mo para hilahin ang buhok ko, ha? Dagling umalis si Irish sa pwesto niya at sinugod ang babaeng tila wala sa katinuan. Subalit hindi siya inirungan nito. Ano tingin mo sa akin? Hindi kita lalabanan? Dapat sa'yo kinakalbo kasi masamang ugali mo babae ka. Walang hiya kang baluka. Bitawan mo ako at patulungan niyo nga ako sa baliw na to! Nang mga sandaling yon, ay hindi malaman ni Sonia ang gagawin. Nagdadalawang isip kung tutulungan ba niya si Irish o ang babaeng wala rin sa katinuan na siyang biglang sumulpot. Sa huli, mas pinili na lamang niyang linisan ang sarili mula sa itlog na ibinato sa kanya at maagang nagsara ng pwesto. Samantala, isang magarang kotse ang mabilis na tinatahak ang mahabang highway. Lula ng kotseng iyon si Ulysses. Dahil sa mabilis sa pagpapaharurot, mabilis niyang narating ang De La Vega Corporation Building. Pumasok siya doon at malalaki ang mga hakbang na tinungong isang opisina. Mabuti naman boss at nakarating kayo on time. Akala ko hindi na naman kayo makakapunta sa meeting mamaya with board members. Puno ng ginhawang tura ng isang lalaking nakasuit na biglang tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa pagpasok ni Ulysses. Ito si Anthony, ang assistant ni Ulysses. Kagad na hinubad ni Ulysses ang suot na maruming damit at nagtungo sa restroom para linisan ang sarili. Ilang minuto lang ay lumabas na rin ito. Nakasuot na ito ng isang black business suit, maayos at malinis. Malayong malayo sa basurerong si Ulysses. How's everything going? Konsulta nito sa kanyang assistant habang inaayos ang necktie sa kanyang leeg. Everything's fine, boss. Pero si Madam Loisa, nagtataka na siya kung anong pinagkakabalan mo. Lagi kanyang pinupuntahan dito sa opisina, pati na rin sa kondo mo. Hindi ko na nga alam kung ano yung rason pa sasabihin ko sa kanya dahil parang ayaw na niya akong paniwalaan. Hayag ni Anthony. Hayaan mo na yung stepmother ko. Hindi naman niya kailangang malaman ang galaw ko. By the way, nasa na yung mga tauhan mo na pinapupunta ko? Parating na rin sila, boss. Good. At hindi pa man lumilipas ang isang minuto, biglang bumukas ang pinto at iniluwal niyon ang tatlong lalaki na agad ding nilapitan ni Ulysses at walang pagdadalawang isip na pinagbabatukan ng mga ito isa-isa. Hindi ba sabi ko sa inyo, pagmukain niyo, pinagtutulungan niyo akong tatlo, pero hindi ko sinabing totohanan yung bugbugin ako. Asik ni Ulysses sa mga ito. Napayukot na paluhod naman ang tatlong lalaki. Boss, pasensya na. Nagpanik kasi kami nung makita naming papalapit na yung babae. Kaya hindi na namin nakontrol yung mga sarili namin gawing totoo yung paggulpi sa'yo para hindi siya magduda. Paliwanag ng pinaka-leader sa kanila. Pasalamat kayo't nakalapit agad si Sonia. Dahil kung hindi, paniguradong nakatikim kayo sa akin. Sikmat pa ng binata. Pasensya na, boss. Promise next time, hindi na po kami papalpak. Tugon ng leader. Talagang hindi na kayo papalpak dahil wala nang next time. Nanatiling nakayuko at nakaluhod ang tatlong lalaki sa sahig. Hiyang-hiya sa kanilang nagawang kapalpakan. Kayo naman kasing magunggong kayo eh. Bakit yun naman sinaktan ng totoo yung boss natin? Anas naman ni Anthony sa mga ito.
Pasensya na boss, hindi na mauulit. Napailing-iling na lamang si Anthony at bumaling kay Ulysses. Ay siya nga pala boss, kumusta naman yung pagpapanggap nyo? Effective naman ba para makakilala at makuha ang loob ng fiancé mo? Prenteng naupo si Ulysses sa office chair at kinuha sa suot niyang pants kanina ang maliit na box na naglalaman ng kwintas. Nagawa ko siyang makilala. Masasabi kong tuluyan na ako nahulog sa kung sino siya. May mabuti siyang kalooban na bihira ako makita sa mga taong nakakasalumuha ko. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakukuha yung loob niya dahil ayaw niyang paniwalaan na seryoso ako sa kanya. Saad ni Ulysses habang pinagmamasdan ng kwintas. Baka dahil isa ka lamang basurero. Komento pa ng kanyang assistant. Marahang umiling-iling si Ulysses. Confident akong hindi yun yung dahilan. Marahil iniisip niyang nababaliw ako at hindi ako seryoso. Hindi ko naman siya masisisi. Pero alam ko may chance ang magustuhan niya rin ako. Kailangan ko lang maging consistent sa feelings ko. Nang sandaling yon, malalim na nag-isip si Ulysses. Sa ilang linggo niyang pagpapanggap bilang isang basurero, masasabi niyang epektibo ang naging paraan niya upang makilala kung anong klaseng babae ang naisipakasal sa kanya ng kanyang ama. Katulad kasi ni Sonia, wala rin siyang tiwala sa kalakaran ng mga mayayaman, kaya naisip niyang gumawa ng paraan at magbalat kayo katulad ng ginawa ng dalaga upang malaman kung karapat-dapat bang maging asawa niya, si Sonia Gomez. Dumaan ang 3 hanggang 5 araw. Wala pa ring pagbabago sa palengke. Kabilang narito ang pagiging asa't pusa ni na Sonia at Irish dahil sa patuloy na pagbabangayan. Ngunit ang higit na bumabagabag sa isip ni Sonia ay ang 5 araw ding hindi pagpapakita at pagpaparamdam sa kanya ni Ulysses. Ano na kaya nangyari sa taong yun? 5 araw na siyang walang paramdam ah. Sabi ko na nantitirip lang yung baliw na yun. Teka, bakit ko ba siya iniisip? Wala naman akong pakialam sa kanya. Ay, Sonia, erase. Ipinilig-pilig ni Sonia ang kanyang ulo sa biglaan niyang muling pag-iisip sa lalaki. Kasalukuyan siyang nasa rooftop ng isang 3-story building. Nakaupo, nakasandal sa pader, habang pinagmamasdan ang makikitang na bituin sa madilim na kalangitan. Pero sana okay lang siya. Halos pabulong pa niyang saad at napabuntong hininga. Sabi na miss mo na ako. Halos mapapitlag sa gulat si Sonia nang biglang sumulpot na lalaking kanina lang ay iniisip niya. Ano miss ka dyan? Bakit naman kita mamimiss? Saka no? Untag ng dalaga. Mahina namang natawa si Ulysses at naupo rin sa tabi nito. Sus, kunwari ka pa. Di mo kailangang mag-alala, may nasikaso lang ako kaya ilang araw kong hindi nagpakita sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako seryoso sa nararamdaman ko. Namiss din kita. Sobra. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, bigla na lamang lumundag ang puso ni Sonia sa hindi maipaliwanag na rason. Ngunit binaliwala na lamang niya yon. You know what? I find it difficult to find people with good hearts and intentions. Because most of them are probably just pretending, selfish, and not genuine. That's why it's not easy to trust anyone. Because you don't know who's authentic among the people around you. Biglang saad ng lalaki sa seryosong paraan habang nakatingala sa kalangitan. Napalingon si Sonia sa lalaking katabi na may kunot na noo. Hindi naman sa hinuhusgahan kita, pero hindi ko akalain na marunong kang mag-English. Dahil sa narinig ay napalingon din si Ulysses sa dalaga, maski siya'y bahagyaring nagulat sa kanyang sarili. Bakit hindi na ba ako pwedeng mag-English? Porket ba, basurero lang ako, hindi na ako dapat marunong mag-English? Ganun ba yung tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganon. Hindi naman yun yung gusto kong sabihin. Mabilis sa depensa ni Sonia. Medyo nabigla lang ako na marunong ka mag-English. Dagdag pa nito sa nahihiyang tono at napayuko. Sumilay ang ngiti sa mukha ng binata. Binibiro lang kita. Alam ko namang hindi yun yung gusto mong iparating. Sa totoo lang, maski ako nagugulat din kapag nagsasalita ako ng English eh. Mahinang natawa si Ulysses upang pagaanin ang atmosfera at muling tumingala sa kalangitan. Tipid lamang na napangiti si Sonia. Ilang minuto rin silang nanatili sa ganong posisyon nang walang imik at ina-appreciate lamang ang ganda ng mga bituin sa kalangitan. Nang biglang unti-unting dumakon tingin ni Sonia sa lalaki,
Doon niya napansin na luma at punit-punit ng suot itong damit, pati na rin ang sapatos ito, dahilan para makaramdam siya ng labis na pagkahabag. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Sonia. Alis ka na ba? Tanong ng binata na siyang unti-unti na ring tumatayo. Tumango ang dalaga. Oo, gabi na rin kasi eh. At saka may dadaanan pa ako bago umuwi. Paano, mauna na ako kung magstay ka pa rito. Bye! Hindi na hinintay pa ni Sonia na makasagot ang lalaki at dagli na siyang tumakbo palis. Tulad ng nakasanayan, namili ulit siya ng mga pagkain at inumin para ibigay sa mga pulubing naging parte na rin ng puso niya. Ang kinikita niya sa pagtitinda ay ang siyang ginagastos niya para pantulong sa mga nangangailangan. Kinabukasan, maagang nagsara ng pwesto si Sonia at nagtungo sa mall. Namili siya ng mga damit ng panlalaki at bagong sapatos. At dahil nga naka-freeze yung mga bank account niya, nagsanla na lamang siya ng alahas niya. Sana magustuhan ni Ulysses sa mga to. Nakangiting wika ni Sonia habang masayang naglalakad, bit-bit ang mga paper bag na naglalaman ng mga bagong damit at sapatos para sa lalaki. Nagtungo siya sa mga lugar kung saan niya maaaring makita lalaki. Inilibot din niya ang palengke hanggang sa hindi nagtagal ay namataan niya itong naglalakad. Ulysses! Tawag niya sa binata, ngunit hindi siya narinig nito. Kaya naman sinundan na lamang niya ito at bakas sa kanyang mukha ang pagka-excite para maibigay ang mga pinamili. Nang mga oras na yon, patungo na si Ulysses sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Napuno naman ang pag-usi sa mukha ng dalaga kung saan papunta ang binata. Umikot si Ulysses sa harapan ng kanyang kotse at kukunin na sana niyang susi sa kanyang bulsa nang bigla niyang mapansin ang dalaga sa hindi kalayuan. Napamulagat ang kanyang mga mata, bumilis ang kabog ng dibdib niya. Anong ginagawa niya rito? Sinusundan niya ba ako? No, hindi pa ito yung tamang panahon para malaman niya ang totoong pagkatao. Bulong ng binata sa kanyang sarili sa kinakabahang boses. Kaya naman, dali-dali siyang nag-iba ng daan at mabilis na naglakad palayo. Ha? Bakit di niya ako pinansin? Hindi niya ba ako nakita? Takantakang reaksyon ni Sonia dahil nakita niyang napatingin sa gawin niyang lalaki kanina. Gayunpaman, patuloy niya pa rin itong sinundan. Hanggang sa napunta sa eskinita si Ulysses. Sakto namang may karton siya nakita at naisipan niyang ilatag iyon sa tabi at doon ay naupo. Nang sa gayon, magmukhang doon siya natutulog at para hindi siya pagdudahan ng dalaga. Teka, dito ka ba namamalagi? Pag-uusisa ni Sonia nang malapitan niyang binata. Oh, Sonia, nandito ka pala. Kunwaring gulat na reaksyon ni Ulysses nang tumayo siya para batiin ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na dito ako namamalagi? Ang totoo niyan, kanina pa kitang sinusundan. Tinawag kita pero hindi mo yata ako narinig. May ibibigay kasi sana ako sa iyo eh. Inabot ni Sonia mga dala niyang paper bag. Kinuha naman niyon ng lalaki at sinilip. Mga damit at sapatos? Teka, bakit? Para saan to? Napansin ko kasi na luma na yung damit at sapatos mo. Naisip ko na ilang beses mo rin akong binigyan ng tsokolate at bulaklak nun. Kaya naisip kong bilang ka ng damit at sapatos bilang regalo. Ha? Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi makapaniwala si Ulysses na maiisipan niyo ng dalaga at lalong nadadagdagan ng matinding paghanga niya para dito. Lalo't nagawa pa siyang alalahanin nito. Ayos lang, sana tanggapin mo. Kasi kung hindi, magagalit ako. Sige ka. Mahinang natawa si Ulysses sa biglang pagnguso ng dalaga. Waring seryoso ito sa sinabi. Salamat Napakabait mo talaga, Sonia. Wala yon. Gusto ko lang namang makatulong. Ngumiti sila sa isa't isa. Dumako naman ang paningin ni Sonia sa karton nang may napansin siyang gumalaw doon. Otomatik na namilog ang kanyang mga mata nang makita niyang isang ipis. Ah! Cockroach! There's a cockroach! Sigaw ni Sonia na siyang biglang napayakap sa lalaki. Takot na takot itong nagsumiksik sa dibdib ng binata. Bahagya namang nagulat si Ulysses. Unti-unti rin siyang napangitiin nang makaramdam ng kilig ang kanyang puso. Kinuha niya rin ang pagkakataon na yon upang pasimpleng mayakap ang dalaga. Parang ipis lang eh. Ang tapang-tapang mo pero takot ka sa ipis lang. Natatawang pang-asar ng binata. Nang kumalas sa yakap si Sonia,
ay masamang tingin ang ipinukol niya kay Ulysses. Ang yabang mo naman! Masama bang matakot sa ipis ha? Muling napahagikik ang lalaki. Subalit kalaunan ay bigla din itong natigilan at biglang gumusot ang mukha. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung mukha mo? Nagtatakang usisa ng babae. May nararamdaman kasi ako sa bandang pa ako. May kabang sambit ng binata. Napatingin naman sa baba si Sonia at munti ka na rin siyang magpanik sa nakita. May daga sa paa mo! Ano? Daga! Nanlalaki ang mga matang reaksyon ni Ulysses. Pagkuway bigla itong nagtatalon at nagsisigaw para iwasan ang daga. Hindi naman napigilan ni Sonia ang mapahagalpak. Ang lakas mong makapuna sa akin, yung pala takot ka rin naman pala sa daga. Malakas ang tawang ganti ni Sonia. Dahil doon, namula mukha ni Ulysses sa kahihiyan. At least ako, hindi ako takot sa ipis. Singhal ng lalaki. At least ako, hindi ako takot sa daga. Laban naman ng dalaga. Nagkatinginan sila at pareho silang natawa. May ipis sa paa mo! Biglang sigaw ni Ulysses dahilan para muling mapahiyaw ang dalaga at mapayakap sa kanya. Nandiyan pa rin ba yung ipis ha? Sabi mo kapag nakalis na ha? Natatakot na sabi ni Sonia habang nakapikit ang mga mata at nakayakap sa dibdib ng lalaki. Nandyan pa rin eh. Mukhang ayaw umalis eh. Pagsisinungaling ni Ulysses habang may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Ilang segundo ay napaangat ang tingin ng dalaga sa lalaki at doon niya nakita ang reaksyon ng mukha nito. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang niloloko lamang siya nito, kaya naman dagli niyang itinulak ng bahagya si Ulysses palayo sa kanya. Style mo talaga, chumachansing ka lang eh. Ha? Ako pa talaga nanananching. Eh ikaw nga tong bigla-biglang yumiyakap sa akin eh. Bakit ikaw kamo yung chumachansing sa akin? Anong ako? Asa ka no? Tinalikuran na ni Sonia ang binata at naglakad palayo habang natatawa naman ng lalaki. Salamat nga pala sa bagong sapatos at damit ah. Pahabol na sigaw ni Ulysses. Sumilay naman ang matamis ang ngiti sa mga labi ni Sonia at tuluyan na niyang nilisan ang lugar. Matapos mamili ng mga pagkain ay masayang pumunta si Sonia sa ilalim ng tulay. Subalit ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng labis sa pagtataka nang wala siyang maaabutan doon. Naiwan lamang ang mga karton at ilang lumang gamit. Nasa naman kaya sila? Usually kapag ganitong oras ng gabi nandito lang sila naghihintay sa akin. Pero bakit wala sila ngayon dito? Sana naman walang masama nangyari sa kanila. Sana okay lang sila. Baka naman umalis lang sila sandali para mamalimos at maghanap ng pagkain. Pagkausap ni Sonia sa sarili para maibsan ang pag-alala. Paalisa sana siya nang bigla siyang may kung anong bagay na natapakan. Dahilan para mapahinto siya at mapayuko. Nakita niyang maliit na puting box at dahan-dahan niyo na dinampot. Ilang beses siyang napakurap nang mapagtanto niyang pamilyar sa kanyang puting box na yon. Para makasigurado, binuksan niya yon at lumantad sa kanya ang isang kwintas. Bakit nandito tong kwintas na to? Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung kwintas na binigay sa akin ni Ulysses. Pero tinanggihan ko. Anong ginagawa nito dito? Ayan ang mga tanong na tumatakbo sa isip ng dalaga ng mga sandaling yon. Ilang araw ang lumipas at hindi na nga nawala ang labis sa pagdududa ni Sonia para sa lalaki. Pakiramdam niya, may tinatago ito at nais niyang malaman kung ano yon. Kaya naman sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, ay palihim niya itong sinusundan. Kung minsan, nakikita niya itong sumasakay sa isang magarang kotse. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa at kung sino talaga si Ulysses, kung kaya't hindi pa niya ito magawang makompronta. Katulad na lamang ngayon, sa madilim na kalsada, sa isang poste ay nagtago ang dalaga habang tinatanaw si Ulysses, nakausap ang isang lalaking nakasuot ang pormal. Ano kayang pinag-uusapan nila? Ang seryoso nilang dalawa. Pero teka, parang pamilyar sa akin yung lalaking kausap ni Ulysses. Parang nakita ko na siya noon. Bulong ni Sonia sa sarili. Samantala, ang kausap ni Ulysses sa mga oras na yon ay ang kanyang assistant na si Anthony, na siyang personal na naghatid ng masamang balita sa kanya. Totoo ba sinabi mo? Na-aksidente si Dad? Gulat, nanginginig, puno ng takot at kabang reaksyon ni Ulysses. Oo, boss.
Tumawag na lang sa akin si Madam Loisa para ipalaman nangyari dahil hindi kanya makontak. Kritikal ang lagay ngayon ng daddy mo sa ospital. Napalunok si Ulysses. Punong-puno siya ng pag-alala para sa kanyang ama. Tara na, pumunta na tayo sa ospital. Gusto kong makita si daddy. Kagad silang sumakay sa kotse at mabilis na pinaharurot yon ng assistant. Pagdating sa ospital ay patakbong tinungo ni na Ulysses ang ER kung saan naroroon ang kanyang ama. Hindi rin naiwasang pagtinginan at pandirihan siya ng mga tao dahil sa suot niya. Ulysses, mabuti naman at nandito ka na. Saan ka ba galing ha? Kanina pa kitang tinatawagan pero hindi kita makontak. Agad na salubong ng stepmother ni Ulysses sa kanya. Wait, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ang dumi-dumi mo? Where's dad? Kagad lang na tanong ni Ulysses na hindi man lamang sinagot ang tanong sa kanya ng kanyang stepmother. Hindi nakasagot si Loisa at napayuko na lamang. Kaya naman dumiretso si Ulysses sa doktor, nakakalabas lamang ng ER. Where's my dad? Kumusta lagay niya? Tell me, how's my dad? Nanginginig ang boses na konsulta niya sa doktor. Ikaw bang anak ni Mr. De La Vega? Tanong ng doktor na inexamine pa ang kabuuan ni Ulysses. Just answer my damn question! Ano lagay ng daddy ko? Tumas na ang boses si Ulysses dahil sa labis sa pag-alala para sa kanyang ama. I'm so sorry. Wala na kami nagawa. It's too late. Wala ng daddy mo. Malungkot ang tonong sagot ang doktor na bahagya pang napayuko. Parang nagunaw ang mundo ni Ulysses sa kanya narinig. Nanghinang kanyang katawan, dahilan para mapaluhod siya sa sahig. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nagsimula ring magtaas-baba ng kanyang mga balikat dahil sa sunod-sunod na pagtakas ng kanyang mga luha. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi niya matanggap na wala ng kanyang ama. 2 araw pang nagdaan. Kasalukuyang nasa kanyang silid si Sonia. Hawak-hawak ang puting maliit na box na naglalaman ng kwintas. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa rin ang labis sa pagdududa niya para kay Ulysses. At sa ilang araw na pagtitinda niya sa palengke, muli na namang hindi nagpakita sa kanyang lalaki. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng katok. "Come in," tamad niyang sabi. Bumukas ang pinto at iniluwal niyo ng kanyang ina. "Sonia, hindi ka ba talaga sasama sa amin ng daddy mo pumunta sa burol ng daddy ng fiancé mo? Come on anak, kahit sandali lang na magpakita ka doon. Alam kong tutol ka sa kasal, pero kahit ngayon lang, damayan mo naman yung fiancé mo, kahit bilang isang kaibigan." Napabuntong hininga si Sonia. Ito nang 5 beses na tinanong at pinilit siya ng kanyang mga magulang upang sumama sa burol. Nakakaramdam din naman siya ng awa para sa lalaking nais ipakasal sa kanya dahil sa biglang pagkawala ng ama nito. Hindi niya man kilala ng personal ang mga De La Vega. Pamilyar din siya sa pangalan ng mga ito dahil katulad nila ay namamayagpag din ng De La Vega Corporation sa mundo ng business. "Sige ma'am, hintayin na lang po ako sa kotse." Tugon niya sa kanyang ina bilang pagpayag. Hindi naman nagtagal ay nakarating na rin sila sa burol na Mr. De La Vega. Naupo sila at agad na napukol ang atensyon ni Sonia sa lalaking nakatayo sa tapat ng kabaong. Sa pakiwari niya, iyon ang anak na Mr. De La Vega na nais ipakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. Likod lamang nito nakikita niya, ngunit tila pamilyar sa kanya ang tindig nito. "Sige na anak, puntahan mo siya para magkakilala na rin kayo. Damayan mo siya bilang kaibigan." Mahinang tura ng ina ni Sonia sa kanya na siyang tinanguan niya naman bilang tugon. Tumayo ang dalaga at naglakad palapit sa lalaki. Subalit bigla siyang napahinto at natigilan nang biglang lumapit sa lalaki ang isa pang lalaki na agad din niyang nakilala. "Siya yung kausap na Ulysses noong nakaraan na. Anong ginagawa niya rito?" Tanong ni Sonia sa kanyang isip. Boss, gusto kong personal na makausap ng agent na inutusan mong imbestigahan ang nangyari sa daddy mo. Gusto niya personal na sabihin sa iyo mga detalye. Bulong ng assistant. Nasaan siya? Wala sa sariling tanong ni Ulysses. Nasa kotse, boss. Pinunasan ni Ulysses ang munting luha sa kanyang pisngi, saka tinalikuran ng kabaong para lumabas. Subalit dagling nanlaki ang mga mata niya at ng kanyang assistant sa taong bumungad sa kanila. Sonia? Gulantang nasambit ni Ulysses.
Ulysses? Sambit naman ni Sonia. Napuno rin ng gulat ang kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng lalaki. Malinis, maayos, malayong malayo sa basurerong Ulysses na nakilala niya. What's happening? Bakit nandito ka? Kaano-ano mo si Mr. De La Vega? Naguguluhang sunod-sunod na tanong ng dalaga. Anthony, sabi mo sa agent na, saka ko na lang siya kakausapin. Utos si Ulysses sa kanyang assistant na siyang tumango at agad na umalis. Halika, mag-usap tayo sa labas. Baling ni Ulysses sa dalaga at hinilang kamay nito. Nagpatakay naman si Sonia kung saan sinundan pa siya ng tingin ng kanyang mga magulang na may mga nagtatakang mukha. Nang makalabas ay dagling binawi ni Sonia ang kamay niya mula sa lalaki. Ipaliwanag mo lahat, Ulysses. I'm sorry. Panimula ng lalaki. Alam ko nagulat ka, pero tingin ko, ito na yung tamang panahon para malaman mong totoo. Napalunok si Sonia. Waring hinahanda ang sarili sa mga maririnig at malalaman. Tumikim si Ulysses bago nagpatuloy sa pagsasalita. Tungkol sa tanong mo kanina sa loob, daddy ko'y nakaburol. I'm his only son. Ako si Ulysses de la Vega. Ako yung nakatakda mong pakasalan. Nagpretend akong basurero para makilala ka. Katulad mo, wala rin akong tiwala sa mga mayayaman at sa mga tao sa mundong ginagalawan natin. Lalo na sa taong gustong ipakasal sa akin ng daddy ko. Kaya nung nalaman ko na nagpanggap ka ring ordinaryo at tindera, naisip ko na itago rin ang identity ko para mas makilala ka. At doon ko nalaman kung gaano kabuti ang puso mo. Nakuha mo agad ako. Dahil bihira lamang ako makatagpo ng taong may magandang loob at handang tumulong sa ibang taong nangangailangan. Paliwanag ni Ulysses. Naikuyom ni Sonia ang kanyang mga kamay habang sinisikap na balansehin ang sarili matapos manghina sa mga narinig. Kung ganon, pinagmukha mo lang pala akong tanga. Patawarin mo ako, Sonia. Pero lahat ng pinakita ko sa'yo, lahat yung totoo. Maaring tinago ko sa'yo yung tunay kong identity. Pero totoong Ulysses ang nakilala mo. Lumapit si Ulysses sa dalaga at marahan ito niyakap. Hindi naman nagawang makapalag ni Sonia dahil na mga oras na yon ay halo-halo ang kanyang nararamdaman. Ayaw din kasi niyang pairali ng galit at baliwalain ng katotohanan na nagluluksapang lalaki sa pagkawala ng ama nito. Sana hindi mo ako kamuhian. Sana hindi mo layuan. Kasi katulad mo, gusto ko lang ding masiguro na yung taong pakakasalan ko ay may mabuting kalooban. Pagsasumamo ni Ulysses sa mga ngiyak-ngiyak na paraan. Sa hindi kalayuan, lingid sa kanilang kaalaman na nakatayo ang stepmother ni Ulysses na si Loisa. Masamang tingin nito sa nakikita at nakakuyom ang mga kamay. Matapos makapag-usap sa maiksing oras, ay bumalik na rin sa loob si Sonia at muling naupo sa tabi ng kanyang mga magulang. Anak, ano nangyari? Anong pinag-usapan niyo ni Ulysses? Usisa ng ina ni Sonia. Wala naman, Mami. Katulad ng sabi niyo, dinamayan ko lang po siya bilang isang kaibigan. Mahinahong sagot ang dalaga na siyang nagdulot ng tipid ng ngiti sa mukha ng kanyang ina. Samantala, nang makita ni Lois ang assistant ni Ulysses na si Anthony, ay agad niya itong nilapitan. Anthony, Ano po yan, madam? nasa si Ulysses? May kinakausap lang po. May gusto lang sana akong itanong. Sino yung babaeng kausap niya kanina? Napaisip naman si Anthony. Si Ma'am Sonia po ba yung tinutukoy nyo? Unika iha po siya ng mga Gomez. Siya rin po yung nakatakdang pakasalan ni Boss Ulysses na pinagkasundo ng mga magulang nila. Napalunok si Loisa. Biglang nagbago ang aura nito. Tila dumilim at hindi nagustuhan ng narinig. Sabihin mo nga sa akin, siya ba yung pinagkakaabalahan ni Ulysses kaya madalas siyang wala? Dagdag pa nitong tanong. Natigilan si Anthony. Tila hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon sa kanya. So, siya nga. Sinabi ba sa'yo ni Ulysses na wag sabihin sa akin ng totoo? Pasensya na po, madam. Yun po kasi yung bilin sa akin ni Boss Ulysses. Nakayukong tugon ng assistant. Inis na tinalikuran ni Lois ang binata at nagtungo sa kotse niya. Mahigpit niyang hinawakan ng manibela at binigkas sa mga katagang. Hindi ako papayag na maikasal ka sa ibang babae, Ulysses. Saka pinaharurot ang sasakyan. Makalipas ang halos isang oras, pinauna ng pinauwi ni Sonia ang kanyang mga magulang dahil nais niya makausap si Ulysses.
Kaya naman nagtungo sila sa rooftop at doon pareho silang tumingala sa kalangitan para pagmasdan ng buwan. Walang umiimik sa kanilang dalawa. Animoy nagpapakiramdaman sa isa't isa. Hanggang sa si Sonia na mismo ang bumasag sa katahimikan na kanina pang bumabalot sa kanila. About your dad, I'm so sorry for your loss. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Dad. Ngayon wala na siya. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Marang hinawakan ni Sonia ang kamay ng binata at hinaplos yun. Alam ko masakit mawalan ng ama, pero sana magawa mo ring magpatuloy. Dahil sigurado kung yun yung gusto ng daddy mo na gawin mo. Isipin mo na lang na may ibang tao pa rin na nandyan para sa'yo. Kabilang na ako doon. Nangingilid ang mga luhang nilingon ng lalaki ang dalaga. Thank you, Sonia. Thank you for staying with me, despite na naglihim ako sa'yo. Tipid na napangiti si Sonia. Ano ka ba, pareho lang naman tayo eh. Ako rin naman tinago ko rin naman yung true identity ko para makatagpo ng tunay na pagmamahala. Isinandal ni Ulysses ang ulo niya sa balikat ng babae. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pagdamay. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa at may tao pa ring handa niyang maging sandalan sa pinakamasalimuot at pinakamalungkot na parte ng buhay niya. Pag-uwi sa mansyon, unang pinagbuntunan ng galit ni Loisa ay ang mga mamahaling vase na siyang binasag niya kasabay ng matindi niyang sigaw. Hindi pwedeng masira mga plano ko! Hindi pwedeng maikasal si Ulysses sa ibang babae! Gigil nitong bulalas. Bigla nitong kinuha ang cellphone sa kanyang purse at may tinawagan na siyang sumugat din agad. Hello, may papagawa ko sa'yo. Gusto kong sundan mo at alamin mo lahat ang tungkol kay Sonia Gomez. At ibalita mo sa akin agad kapag may nalaman ka. Utos si Loisa sa kausap. Pagkatapos ay binaba agad ang telepono. Matapos ang araw na yon, mabilis ngang nakakuha ng impormasyon si Loisa mula sa kanyang tauhan. At doon, nabuo ang plano niya na sirain ng dalaga upang matutulan kung anuman ang namamagitan sa dalaga at kay Ulysses. Hanggang isang araw. Wow! Ang ganda naman ng mansyon na ito. Grabe, nakakalula. Ganito palang pakiramdam maging mayaman. Manghang-manghang komento ni Irish sa mga nakikita sa paligid nang pumasok siya sa isang mansyon matapos siyang kausapin ng isang lalaki na tauhan ni Loisa at dinala doon. Sit down. Utos si Loisa na biglang sumulpot at naupo sa sofa. Dagli namang naupo si Irish sa tapat nito at maskin lambot ang sofa ay nakapagdulot ng masayang ngiti sa mukha ng dalaga. Hello po. Hindi ko po kayo kilala pati na rin yung lalaking kumausap sa akin kanina at nagdala sa akin dito. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Inosenteng tanong ni Irish. Inilapag naman ni Lois ang isang picture ni Ulysses na naka-formal attire sa mini table. Kilala mo tong nasa picture, tama ba? Inilapit ni Irish ang mukha sa litrato at naniningkit ang mga matang tintigan yon. Ang gwapo naman niya, artista ba yan? Mukha siyang pamilyar pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita o kung kilala ko ba siya. Sunod namang inilapag ni Loisa ay isa pang litrato ni Ulysses. Sa litratong iyon ay marungis ito at nakapang-disguise bilang basurero. Siguro naman ito, kilala mo na. Oo, kilala ko nga siya. Madalas ko siya makita sa palengke, pero hindi na gano ngayon. Namimilog ang mga matang sagot ni Irish. Iisa lang ang taong nasa pictures. He is my stepson. Halos lumuwa ang mga mata ni Irish sa naging reaksyon niya. Totoo ba yan? Kung ganoon, hindi talaga siya basurero? Mayaman pala talaga siya? Oo. At kaya ka nandito ngayon. Kasi kailangan ko ng tulong mo. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Nalaman kong katabi mo sa pwesto si Sonia. At lagi kayo nag-aaway dahil irritable ka sa kanya. Pareho tayong dalawa. Ayoko rin sa babae nga. Kasi kung ikaw, inaagawan ka niya ng mga customer. Ako naman, inaagaw niya sa akin ng stepson ko. Anong gusto mo gawin ko? May inilabas sa maliit na botelya si Loisa at inilapag yun sa tapat ng dalaga. Gusto kong gamitin mo to sa kanya. Gamit to. Pareho tayong makakaganti at mawawala si Sonia sa landas nating dalawa. Bahagyang umawang ang bibig ni Irish habang nakatitig sa maliit na bote. Ano yan, lason? Hindi ko kayang pinapagawa mo.
May kabang sambit ni Irish. Kaya mo yan, Irish. Hindi ba may sakit ang kapatid mong nasa ospital? Kaya ka nga kumakain para sa kanya eh. Pero hindi mo magawa dahil sa Sonya na yon sa gabal sa beses mo. At ito yung sagot sa problema mo. Malaking halaga kapalit ang paglason mo sa babaeng yon para hindi na siya makasagabal sa mga buhay natin. Ano sa palagay mo? Matatanggihan mo ba ang opportunity na ito, ha? Mariin na napalunok si Irish habang nakatitig sa vial. Ilang segundo rin ang lumipas bago ito napapayag ng tuluyan na siyang nagdulot ng tagumpay sa ngisi sa mga labi ni Loisa. Matapos ang araw na yon, sa palengke hindi mapakali ang dalagang si Irish at panay ang sulyap kay Sonya na ngayon ay abala sa pag-aasikaso sa mga customer nito. Hawak-hawak ni Irish sa kanyang bulsa ang maliit na botelya ng lason na siyang ibinigay ni Loisa. Ilan sandali pa, matapos ang pag-iisip, ay kinuha ni Irish ang baon niyang pananghalian at nilagyan iyon ng konting patak ng lason, sabay itinago agad sa bulsa ng vial. Tiniyak pa niya kung wala bang nakakita sa kanya. Sonya, gutom ka na ba? Gusto mo bang sa'yo na lang tong lunch ko? Busog pa kasi ako eh, baka lang nagugutom ka na. Alok nito. Kumunot ang noo ni Sonya. Nagtataka kung bakit tila kakaiba ngayon ang dalaga sa kanya. Hindi na. Ayos lang naman. At saka nakakapanibago na bigla-bigla mo akong inaalok ng pagkain. Parang ang bait-bait mo ngayon. Samantalang lagi mo akong inaaway. Ani Sonya habang hindi makapaniwala. Ano ka ba? Siyempre, narealize ko kasi na masyado palang immature yung away natin. Kaya ito, naisip ko makipagbati na sa'yo. Kaya tanggapin mo na to, oh. Sayang naman kasi kung hindi ko makakain to. Giit pa ni Irish sa mabait na paraan. Sigurado ka ba dyan, Irish? Wala ka bang lagnat o ano? Pangumpirma pa ni Sonya. Oo, sigurado ako. Sige na. Bago pa magbagong isip ko at never na talaga ako makipagbati sa'yo, sige ka. Hindi ka talaga matatahimik dito sa palengke. Tila nakumbinsi naman si Sonya nang dahan-dahan niyang tanggapin ang inaalok ng dalaga na lunch nito. Doon ay agad niyang tinikman ng pagkain. Dahil sa saya ay nagpasalamat pa ito kay Irish. Walang kaide-ideya sa masamang mangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang oras, tila may kung ano nang kakaibang nararamdaman si Sonya sa kanyang katawan. Sonya, ayos ka lang ba? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Irish nang mapansin niyang animo ay may iniindang sakit si Sonya habang hawak nito ang tiyan. Ewan ko ba, biglang sumakit yung tiyan ko eh. Mukhang kailangan ko magsara ng maaga ngayon para makapagpahinga. Nakangiting sagot ni Sonya, wala man lamang pagdududa tungkol sa nakain niya. Maagang nagsara ng pwesto si Sonya sa kadahilan ng hindi niya makayanan ang matinding sakit na nararamdaman niya na para bang may kung anong asido ang siyang tumutunaw sa kanyang laman. Oh, Sonya, ayos ka lang ba? Dagiling sinalubong at inalalayan ni Mrs. Gomez ang dalaga nang mapansin niyang tila nanghihina ito. Hindi nagawang makasagot ni Sonya dahil nagsisimula na ring sumakit ng matindi ang kanyang ulo at dali-dali siyang napatakbo sa kusina para sumuka sa lababo. Pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang ulo at wala pang ilang segundo, bigla na lamang siyang nawala ng malay. Nang araw din na yon, nasa burol pa rin si Ulysses habang binabantayan ang labi ng kanyang ama. Blankong isip at ang mga mata nang biglang nagmamadaling dumating ang kanyang assistant. Boss, tumawag si Mrs. Gomez. Sinugod daw sa ospital si Sonya. Balita nito. Doon ay parang bumalik sa sarili ang binata nang marinig ang pangalan ng dalaga. Ano? Gulat at puno ng pag-alalang reaksyon ni Ulysses. Pagkuway, agad din silang nagpunta sa ospital at naabutan nila sa isang ward ang mag-asawang Gomez, ang isang doktor, at si Sonya na nakaratay sa kama habang walang malay. Kumusta po si Sonya? Bungad na tanong ni Ulysses na baka sa boses ang matinding pag-alala. Base sa pagsusuri, we confirmed na nalason ng pasyente ng rat poison. Wika ng doktor. Napasingap naman ang mga magulang ng dalaga at nagdulot din iyon ng labis sa takot kay Ulysses. Pero wala kayong dapat ay katakot. Dugtong agad ang doktor. Luckily, hindi naman ganong marami yung pumasok na lason sa kanyang katawan. Kaya hindi yung nagdulot ng malubang pinsala sa mga organ niya. Basta, inumin niya lang ang mga gamot, magiging maayos din ang lagay niya. Kaya wala na rin kayong dapat na ipag-alala.
Sa ngayon, maiwan ko na muna kayo. May ibang pasyente pa kasi akong dapat na i-examine. Ang kaninang mga mukhang labis na nag-aalala ng mag-asawang Gomez, pati na rin ni Ulysses, ay agad na napalitan ng kaginhawaan matapos marinig ang paliwanag ng doktor. Okay, Doc. Maraming salamat. Tura ng ama ni Sonia. Salamat, Doc. Wika rin ni Ulysses sa doktor at tinanguan lang siya nito. Ano po ba nangyari sa kanya? Paano po ba siya nalason? Maingat na pag-uusisa ni Ulysses sa mag-asawang Gomez. Wala rin akong ideya. Basta kanina, medyo maaga siyang umuwi. Kagad ko napansin na parang may kakaiba sa kanya at hindi maayos ang lagay niya. Tapos bigla na lang siya nagsukat na wala ng malay. Eksplika ng ina ni Sonia. Ganun po ba? Baka may kung ano po siya nakain. Pero wag na po kayong mag-alala. Sabi naman po ng doktor, maging maayos din ang lagay niya. Tumango ang mag-asawa at napangiti. Salamat pala, Ulysses, sa pagpunta mo rito. Ani Mrs. Gomez. Makalipas ang ilang oras, sa ospital ay nakaratay pa rin si Sonia. Ngunit unti-unti na ring dumidilat ang mga mata nito nang siya'y magkamalay. At una niyang napansin ng lalaking kanina pang palakad-lakad na tila malalim ang iniisip at puno ng pag-alala. Ulysses, pag-agaw ng dalaga sa atensyon ng lalaki, kaya dagli siyang nilapitan nito. Sonia, kumusta ka na? I'm feeling better. Sabi ng doktor, nalasong ka raw ng rat poison. Ano ba nakain mo? Paano ka nalason? Kumunot na noon ni Sonia sa narinig. Doon automatic niyang naalala ang kinain niya nung lunch. Wala naman ako ibang kinain maliban dun sa binigay ni Irish na lunch niya bilang peace offering. Teka, sinadya ba ako lasunin ni Irish? Hindi nakaimik si Ulysses. Ani mo'y may malalim itong iniisip. Ulysses, anong iniisip mo? Napaigtad ang binata. Ha? Sonia, hindi pa ako sigurado pero sa tingin ko may nanadyaang ipahama ka at ginamit lang si Irish. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ng dalaga. May isang tao akong pinaghihinalaan pero huwag kang mag-alala. Kapag nagkaroon na ako ng sapat na ebidensya at mapatunayan kung siya yung may gawa nito sa'yo, hindi ko siya mapapatawad. Sisiguraduhin ko magbabayad siya. Seryosong wika ng binata. Ulysses, pasensya ka na ha. Alam ko nagdadalamhati ka pa sa pagkawala ng daddy mo pero eto ka, nakakadagdag din ako sa iniisip mo. Malungkot at saad ang dalaga. Waring iniisip na nagiging pabigat din siya ngayon para sa lalaki. Umiling-iling si Ulysses. Huwag mo nang isipin yan. Mahalaga ka sa akin, Sonia. At hindi ko hayaan na may manakit o may mangyaring masama sa'yo. Hinagka ng binata ang noo ng dalaga saka sila nagpalitan ng ngiti sa isa't isa. Sa bawat araw na lumipas, hindi tumigil si Ulysses sa pag-alam ng katotohanan ukol sa nangyari sa kanyang ama at kay Sonia. Ngayong matibay na mga patunay na hawak niya, handa na siyang ibulgar yon. Hinihintay na lamang niyan tamang pagkakataon. Hanggang sa sumapit na nga libing ng kanyang ama, doon bumuhos ang kanyang emosyon. Dahil sa masakit na katotohanan na wala na sa piling niya ang tanging niyang pamilya. Sa kanyang tabi ay hindi umalis si Sonia at dinamayan lang siya. Ulysses, alam ko masakit na wala ng daddy mo, pero huwag kang mag-alala kasi nandito lang ako at hindi kita iiwan. Saad ni Loisa nang bigla itong sumingit sa pagitan ni Sonia at ng binata. Kumapit pa ito sa braso ni Ulysses. Mamumuhay tayong dalawa ng masaya at mapayapa dahil tiyak akong iyon ang gusto ng daddy mo. Dagdag pa nito, nilingon ng lalaki ang kanyang stepmother. Dahan-dahan niya ring inalis ang kamay nitong nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata niyang kanina'y puno ng lungkot. Sa isang iglap ay napalitan iyon ng matinding galit. Pwede ba, Loisa? Huwag ka na magkunwari. Madiin na sambit ng binata. Kumunot ang noo ni Loisa. Ulysses, anong sinasabi mo? At saka bakit ganyan ang tono mo sa akin? Tayong dalawa na lang ang magkakampi dito. Kaya hindi ka dapat nagagalit sa akin. Sarkastikong natawa naman si Ulysses. Kakampi. Kailan kita naging kakampi? Ni minsan hindi mo ako tinuring bilang anak. Alam kong ibang pakay mo. Kaya tanggalin mo na yung maskarang suot-suot mo. Hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi mo.
Kung buhay pa ang daddy mo, hindi niya gugustuhin na ganyan mo kung usapin kung buhay siya. Matagal ka na sana niyang tinakwil. Wala kang puso. Dahil sa'yo nawala ang daddy ko. At huwag na huwag kang magde-deny kasi meron akong mga ebidensya na nagpapatunay na binalak mo ang aksidente ng daddy ko. Hindi lang yon. Dahil ikaw din mismo nag-utos kay Irish para lasunin si Sonia. Hindi na nga napigilan pa ni Ulysses ang sarili na ibulgar ang buong katotohanan habang punong-puno ng galit ang boses niya. Natigilan at namilog ang mga mata ni Loisa. Napatras ito at ganoon din ang gulat ang mag-asawang Gomez, pati na rin ang kanilang anak na si Sonia. Tama bang narinig ko? Ang babaeng itong may pakana sa pagkalasa ng anak ko? Singit ni Mrs. Gomez. Tama po kayo. Ang masamang babaeng to ang may pakana ng lahat. Matagal na siya may gusto sa akin. Kaya binalak niyang patay ng daddy ko dahil akala niya makukuha niyang gusto niya. At nang malaman niyang si Sonia nakatakdang ipakasal sa akin, nag-utoy siya ng tao para lasunin si Sonia. Madiin na paliwanag ng binata. Matalim pa rin ang tingin niya sa kanyang stepmother. Walang hiya kang bruha ka. Ipapakulong kitang walang hiya ka. Galit na atungal ni Mrs. Gomez nang sugurin nito ng sabunot ang babae. Nagpumiglas naman si Loisa at pilit na nag-deny. Ulysses, wala kang utang na loob. Minahal kita tapos ito lang yung igaganti mo sa akin. Pagkatapos mong iparamdam sa akin noon na naaakit ka at gusto mo rin ako, biglang ngayon ipagpapalit mo na ako sa Sonia na yan. Baliw ka na. Kahit kailan hindi mangyayari ang ambisyon mo na mamahalin kita. Si Sonia lang ang mahal ko at wala nang iba. At ito na rin ang huli na magiging malaya ka. Dahil simula ngayon, sa likod ng rehas ang magiging tirahan mo. Sa sandaling yon, dumating ang assistant ni Ulysses kasama mga pulis at walang pagdadalawang isip na dinakip si Loisa. Bitawan niyo nga ako! Wala akong ginagawang masama! Ulysses, huwag mong gawin sa akin to! Alam ko mahal mo rin ako, Ulysses! Patuloy na pagpupumiglas ni Loisa, ngunit wala na rin itong nagawa nang isama na ito ng tuluyan ng mga pulis. Lumapit si Ulysses kay Sonia at hinawakan ang kamay nito na mahigpit. Everything's going to be alright, Ulysses. Nandito lang ako para sa'yo. Pag-alo ng dalaga sa binata, kasabay ng pag-aplos niya sa pisngi nito. Tumango-tango si Ulysses at niyakap na mahigpit ang dalaga. Saka muling tumulo ang kanyang mga luha, sapagkat sa wakas ay mabibigyan niya rin ng katarungan ng kanyang ama at mailalayo niya na rin muli ang babaeng mahal sa mga posibleng kapahamakan. Samantala, nang mga oras na yon sa isang payak na tahanan ay kinatok ng mga pulis ang isang pinto. Kalaunan ay bumukas din iyon at ang gulangtang na mukha ng dalagang si Irish ang bumungad sa mga pulis. Ikaw ba si Irish? Tanong ng pulis. Ako nga po. Bakit po? Utal-utal na tanong ng dalaga, ngunit may kaba na rin ito sa kanyang dibdib. Inaaresto kita sa paglason kay Sonia Gomez. Mayiging sumama ka na lang sa amin ng matiwasay sa presinto. Napuno man ng takot ang mga mata ni Irish, hindi naman ito pumalag at mapayapang sumama sa mga pulis. Sa presinto ay kinuwestiyon siya tungkol sa nangyari at hindi naman nagtagal. Dumating din doon sina Ulysses at Sonia para kausapin siya. Sonia, patawarin mo ako, parang awa mo na. Wag mo sana ako ipakulong. Ako lang yung inaasahan ng pamilya ko, lalong-lalo na ng kapatid ko may sakit. Pagsusumamo ni Irish, nang lumuhod siya sa tapat ni Sonia. Sana naisip mo yan bago mo ako nilason, Irish. Seryosong usal ni Sonia. Maniwala ka, hindi ko naman talaga gustong gawin yan eh. Kaya lang napilitan lang ako. Kasi nasilaw ako sa perang inalok ng babae sa akin. Naisip ko na yun ay sagot sa problema ng pamilya namin eh. Pero maniwala ka sa akin. Sobra ako nagsisi sa nagawa ko. Inusig ako ng konsensya ko dahil alam kong mali yun kahit gaano pa ako kagalit sa'yo. Hindi pa rin tama yung ginawa ko. At kung sakali ba na itutuloy mo yung kaso sa akin, sige, tatanggapin ko. Haharapin ko nung kasalanan ko. Pero may pabor lang sana ako sa'yo. Huwag mo sanang pabayaan ang pamilya ko. Pakiusap pa. Humahagulgol na pagmamakaawa pa nito. Lumamlam ang mga mata ni Sonia habang pinagmamasdan ng dalaga. Batid niyang sincero ito sa mga sinasabi at hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para dito. Kaya naman,
Pag-uway tinulungan niya itong tumayo mula sa pagkakaluhod. Alam mo, Irish, hindi naman ako masamang tao eh. At naniniwala ako na hindi mo talaga intensyong gawin yung nagawa mo. Dahil kung gusto mo talaga ako mawala, malamang, maraming lason ang nilagay mo. Pero dahil may konsensya at kabutihan ka pa rin sa puso mo, kaunti lang yung nilagay mong lason sa pagkain. Napagpasyahan kong hindi na ituloy ang kaso. Kasi ginamit ka lang ni Loisa para ipahamak ako. Gusto ko lang ding humingi ng tawad kung tunay ngang naramdaman mong inagawan kita ng kabuhayan. Gusto ko lang din kasi talagang maranasan ng simpleng buhay habang nagtatrabaho ng simple at marangal sa araw-araw eh. Pero bilang tulong na rin sa'yo, naisip ko na rin na ibigay na sa'yo yung pwesto ko. Dahil sa mga narinig, mas lalong ang lumakas ang hagulgol ni Irish sa labis sa saya. Sobrang salamat talaga, Sonia. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi na inaway kita noon at pinagtangkaan ko pa yung buhay mo. Sana mapatawad mo ako. Umiiyak na saan ni Irish nang mapayakap ito kay Sonia. Puno ng pagsisisi ang dalaga sa mga nagawa nito. Hindi niya rin akalain na ganito pala kabuti ang taong palagi niyang kinaiinisan at kinaiinggitan. Napangiti naman si Sonia nang yakapin niyang dalaga pabalik. At ang sandaling yun ay nagdulot ng masayang ngiti sa mga labi ni Ulysses. Sobra siyang proud sa kabutihan ng puso ng babaeng kanyang tinatangi. Dahil nagawa pa rin itong patawarin at tulungan ang taong minsan ang nagtangka sa buhay niya. Makalipas ang ilang sandali, kasalukuyan ang nasa biyahe sina Ulysses at Sonia. San pala tayo pupunta? Usisa ng dalaga. Basta, may surprise ako sa'yo. Tugon ng binata at hinawakan ng kamay ng dalaga. Tipid lamang na napangiti si Sonia at hindi na inabala ang lalaki na focus sa pagmamaneho. Hindi naman nagtagal ay nakarating sila sa isang compound. Anong ginagawa natin dito? May kamag-anak o kaibigan ka bang dadalawin? At saka ano yung surprise mo? Sunod-sunod na usisa pa ni Sonia. Ngumiti lamang si Ulysses sabay tinurong isang direksyon. At mga boses na sabay-sabay na kumakanta ng happy birthday ang umagaw sa atensyon ni Sonia. Umawang ang mga labi ng dalaga, kasabay ng otomatik na pangingilid ng kanyang mga luha sa nakita. Ang mga taong walang tirahan at hindi pinalad sa buhay na naninirahan lamang noon sa ilalim ng tulay, ay narito ngayon patungo sa kanyang harapan, habang inaawitan siya ng happy birthday at may bitbit bang cake na may kandilang isang matandang babae. Nandito kayo? Paano? Gulong-gulong reaksyon ng dalaga. Hello, Sonia. Kumusta ka? Hipan mo na tong kandila sa cake mo. Pero mag-wish ka muna. Tura ng matanda. Ipinikit naman ni Sonia ang kanya mga mata sa kahinipan ng kandila. Nagpalakpakan naman ang lahat. Teka, anong nangyayari? Bakit kayo nandito? Paano? Si Sir Ulysses ang nagdala sa amin dito. Tinulungan niya kami. Binigyan niya kami ng maayos sa tirahan at pati na rin ng trabaho. Dahil sa Sonia, maayos ang buhay namin ngayon. Punong-puno na rin kami ng pag-asa. Salamat sa kabutihan ng mga puso yung dalawa. Bagay na bagay kayo. Sana marami pa kayong matulungan na kagaya namin. Emosyonal na sambit pa ng matanda. At dahil emosyonal na rin nga si Sonia, ang nagawa na lamang niya ay ang maiyak at yakapin ng mga taong naging bahagi na rin ng buhay niya. Kalaunan ay nabalot din siya ng pagtataka nang doon lamang niya napansin na naroroon din ang tatlong lalaking nakita niya noon na gumugulpi kay Ulysses at ang babaeng baliw na umaway kay Irish. Sa nakikita niya ngayon, mukhang hindi baliw ang babae at hindi mga adik ang tatlong lalaki. Alam ko may dapat ako ipaliwanag sa'yo. Pero pwede bang sa ngayon, ipagdiwang muna natin ang karawan mo? Bulong ni Ulysses. Tumango-tango naman si Sonia bilang tugon. Masaya nga nilang pinagdiwang ang kaarawan ni Sonia, kasama mga taong nagbigay din sa kanya ng labis sa kaligayahan. At nang sumapit ang gabi, nagtungo sa labas ang dalawa upang tumambay at makapag-usap ng masinsinan. Tumikim si Ulysses bago nagsimulang magsalita. May kaunting kaba itong nararamdaman ngayon. Yung tatlong lalaki, tauhan sila ng assistant ko. Inutusan ko sila noon na magpanggap na ginugulpi ako para makita mo.
At yung babae naman, inutusan ko siya yung mag-handle kay Irish kasi napansin kong lagi kanyang inaaway nun eh. Kung magagalit ka man, tatanggapin ko. Pinagmasdan ni Sonia ang lalaki saka sumagot. Wala akong karapatang magalit, Ulysses. Dapat nga nagpapasalamat pa ako sa iyo kasi nakilala kita at nalaman ko na hindi lahat ng mayayaman ay may ganid na puso. Natutuwa rin ako na tinulungan mo sila. Salamat, Ulysses. Pero paano mo nga pala nalaman na birthday ko ngayon, ha? Sinabi sa akin ng mga magulang mo. Ang dami nangyari sa araw na to. Nailibing si Dad, nakulong si Loisa, at ngayon masaya akong magkasama nating sineselebrate ang birthday mo. Usal ni Ulysses na halo-halong emosyon ang nararamdaman. May tanong pala ako sa'yo. Maya-maya ay tanong ni Sonia. Ano yon? Talaga bang seryoso ka, mahal mo ko? Oo naman, mahal na mahal kita, Sonia. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin o ipapaliwanag. Pero totoo tong nararamdaman ko para sa'yo. At papatunayan ko yun. Handa rin ako maghintay hanggang sa matutunan mo rin ako mahalin. May kinuha naman si Sonia sa kanyang shoulder bag. Ang maliit na puting box na binuksan niya at bahagyang namilog ang mga mata ng lalaki sa pagtataka kung paano yun napunta sa dalaga. Naiwan mo ta sa ilalim ng tulay. Doon na rin nagsimula yung pagdududa ko kaya simula nun sinundan kita. Hindi ko akalain ang plot twist. Ikaw pala yung fiancé ko na iniiwasan kong pakasalan. Natatawang wika ng dalaga. Pwede mo bang isuot sa akin to, Ulysses? Oo naman. Marahan nga sinuot ni Ulysses ang kwintas sa leg ni Sonia at napangiti siya na makitang bagay na bagay ito sa dalaga. Thank you, Ulysses. At gusto ko lang din sabihin na hindi mo na rin kailangang maghintay pa. Anong ibig mong sabihin? Kasi mahal na rin kita, Ulysses. Sagot ni Sonia at doon ay hinalikan niya ang mga labi ng binata. Sa simula ay bahagyang nagulat si Ulysses. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwalang reaksyon. Ngunit sa puso niya ay mas nangingibabaw ang kasiyahan dahil sa wakas, tuluyan na rin niyang nabihag ang puso ng dalaga. Talaga, Sonia. Kung gano'n, tinatanggap mo na nga lukong kasal kahit na wala akong singsing na isusot sa'yo ngayon. Mahinang natawa ang dalaga. Oo, Ulysses. Tinatanggap ko ng offer mong kasal. Handa na akong maging Mrs. de la Vega. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng binata sa narinig. Mahal na mahal kita, Sonia. Pangako ko sa'yo, hindi kita magsisisi na ipinagkatiwala mo sa akin ang puso mo. Buong pagmamahal na inangkin ni Ulysses sa mga labi ng babae. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin, dalawang puso na naman ang tagumpay na naging masaya dahil sa wakas ay natagpuan nila ang tunay na pag-ibig na inaasam-asam ng karamihan. Maraming ang pinagdaanan sa buhay, ang kabutihan ng puso ni na Ulysses at Sonia ang patuloy na nag-uugnay at nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Lumipas ang 1 taon, natuloy din ang kasal nilang dalawa. Ang lahat ay masaya para sa kanila. Bumuo sila ng pamilya at mga supling na tinuruan din nila ng kabutihan. Sa huli, ang kabutihan pa rin ang nagwagi. At sa huli, ang mga pusong nakatadhana pa rin ang siyang naging konektado sa isa't isa upang magmahalan ng walang hanggan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!